Good morning, Lighthill Church! Morning! Wala mo mas malakas sa morning. Tulog pa kayo. Isa pa po. Good morning, Lighthill Church! Morning! Good. Merry Christmas, Lighthill Church! Today is a beautiful morning because we are gathered not just to celebrate the holiday, but to celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. Christmas reminds us that God's love came down to meet us exactly where we are. Totoo yan, Ate Bless. Ang Pasko ay hindi tungkol sa mga party or celebration, but it is about God's greatest gift, which is our Lord Jesus Christ. That's why this morning, we invite you to worship with us, to listen, to reflect, and to rejoice together as one church family. Let us prepare our hearts and minds as we start this program in prayer, acknowledging that everything we do today is for God's glory. May we all rise and bow our heads for the opening prayer and scripture reading to be led by Sister Glenn for us. Blessed morning, Lighthill Church family. Ay, parang marangkawan. Ito kayo masaya. Isa pa po. Good morning, Lighthill Church family. Good morning! What a beautiful joy it is to gather today as we celebrate Christmas, the season that reminds us of God's greatest gift to us, which is Jesus Christ. This morning, it is not just about songs, testimonies, and fellowship, but about remembering the love that came down from heaven. The Bible says, "For unto us a child is born, unto us a son is given." And because of that love, we have hope, joy, and salvation. As we enter into our praise and worship, let us prepare our hearts, let us lay down our worries, our burdens, and even our busyness, and come before the Lord with thankful and joyful hearts. May our songs be our gift to Him, just as He gave His Son to us. Church, let us join together, lift our voices, and celebrate the birth of our Savior, Emmanuel, God with us. Let us worship Him. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, breathes with healing in His wings. While He lays His glory by,
Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly Christ has taken his throne. Christ has taken his throne. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing on ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Good tidings for Christmas and a Happy Praise the Lord, praise the Lord. Let's give Him the glory, praise the Lord. Araw-araw po ngayon, yung buhay natin, parang nagmamadali. May mga sitwasyon, siguro nakaranas na kayo ito. Na-stuck sa traffic, pagod. Pagkatapos, kinabukasan, nahingal ka, hindi mo alam kung ano gagawin sa iyo katawan. Minsan, pag-uusap mo ng cellphone, o ng television, kung nanonood ka kayo, imbis na pahinga ang isip mo, iba ang maranasan dahil hindi maganda yung natanggap mong mensahe. Nakakalungkot, makapagdamdamin, hindi mo maitingkang sarili dahil sa narinig mong mensahe. Madalas meron din mga basher, ang bakit sa atin. May mga nangiinis, kahit pa nga, sa gabi nakakarinig kayo nung kumakanta ng Silent Night, pero silent ba?
Hindi, kasi may mga lasing. May mga ingay-ingay, karaoke. Parang maliw ka lang sa dapat hindi pa kailangan tayo silent night. So, ganyan talaga nangyari sa paligid natin. No? Mga kapitbahay natin, mga tinatawag kong gulo na nakakairita. Kahit hindi mo makikita sa mukha mo, pero deep inside, sa puso mo, nararamdaman mo talagang hindi maayos ang sitwasyon po ng bawat isa sa atin. Ang sinasabi ng Lake ngayon, lagi lang higit, ito ay panahon daw ng kapayapaan. Pero alam ko, kahit na sinasabi nila yan, still marami pa rin sa atin, you will agree with me, wala talaga tayong kapayapaan sa ating puso. Lalo na kung ikaw ay nakafocus dun sa mga hinaharap ng mga sitwasyon at problema. Now, sa ating pong talata ngayon, mga kapatid, merong balita na binanggit dito si Lucas. Ito yung tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. But then again, kahit sa panahon natin ngayon, at may isang panahon nun, maingay din ang mundo nun. Maraming ang hindi na alintana, ligarin sila, magulo rin sila. Pero isang bagay ang nangyari, ito yung kasaysayan na hindi natin talaga malilimutan nang pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kahit na napakagulo ng daigdig, kahit na ang daigdig ay puno ng mga takot, kahit na ang daigdig ay walang mga katiyakan ng mga tao, sa ganitong klase, sa gitna ng ganitong klase ng daigdig, mayroon pa rin lumabas na napakahalagang mensahe na ang bawat mga tao ay tatanggap. Ito galing sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya doon, sa talata, babasahin ko mamaya, pero unahan ko na kayo, may napagin of Christ, huwag kayong matakot. Galing doon sa anghel ito, nung nagbalita siya na mabuting balita, mayroong tagapagligtas. Yung tagapagligtas na isisilang, siya yung pagmumulan ng tunay na kahit payapaan na hinahanap talaga ng tao. Dumating ang tinatawag ng pinakamagandang balita sa kasaysayan ng daigdig, ang pinakatakilang handog. Subalit, ang mga tagadagang ito na binanggit ni Apostol Lucas, o hindi pala Apostol Lucas, Dr. Lucas, ay nagbabadya po ng isang paalala sa bawat isa sa atin. Or, parang panawagan itong mga katagang ito. Panawagan tungkol sa salitang huwag kang matakot. Ngayong araw, probably marahil mayroong mga takot kayo sa loob ninyo, natatakot kayo sa pinabukasan ninyo, natatakot kayo dahil may problema ang pamilya, may mga karamdaman, maging ang sarili mo ay nasasabi ko siguro meron pa rin mga kinatatakutan. At gaya ng ginawa ng mensahe nito noon, huwag kayong matakot, it claims na hanggang sa panahon natin dapat tanggapin natin na huwag din tayo matakot. Kasi ito yung hindi mensahe ng katatakutan, ito yung mensahe ng kagalakan, katulad ng inawit natin. Isang mensahe ng kagalakan, isang mensahe ng kagalakan na mayroong pag-asa. Anong tungkol sa pag-asa? Ang pag-asa, nagsilang ng isang tagapagligtas. Basahin po natin ang ating talata. Lucas, Kabanata 2, talatang 10 hanggang talatang 11. Isang mabuting balita para sa lahat. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Pagbayan po ang aming maikling pag-aaral, aming maikling pagmumuni-muni at pagninilay-nilay sa aklat ni Lucas. Kayo po ang maging instrument. Kami po, Panginoon, ang pag-aaral namin maging instrumento at lalagyan ng pagpapala ang araw na ito. Upang ang bawat sa amin, matanggal ang mga kitatakutan sa buhay. Magkaroon kami ng tamang kapayapaan at tamang isipan. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak ng Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Karamihan din sa atin, pagka dumarating yung balitang ayaw niyong marinig, nagkakaroon kayo talaga kayo ng pagkatakot. Lalo na, yung balita na narinig mo, hindi mo alam kung may mangyayaring masama sa'yo o maganda o mabuti. Now, itong pakiramdam nito na kung kayo natatakot,
Ganito rin naging pakiramdam ng mga pastol nung sila ay nakakita ng liwanag doon sa panahon na yon. Tahimik nga naman yung panahon na yon. At yung kanilang pakiramdam, nung nakita nila yung anghel, ay nagbago ang laman o hindi mo na kung pag-iisip. At imbis na sila ay maging payapa, nakatakot yung mga pastol ng mga bago na yun. Now, ano kaya ang dahilan? Bakit sila sinabihan ng anghel na huwag kayong matakot? Ang dahilan po, dahil mahalaga yung mensaheng ibigay ng anghel. Hindi dapat kayo matakot dahil ito ay isang mabuting balita. Mabuting balita na nagpapahayag ng malaking kagalakan sa daigdig. Dito sa ating mundo na punong-puno ng fake news, punong-puno ng bad news, punong-puno ng sakit, punong-puno ng digmaan, punong-puno ng kabiguan itong ating daigdig na ito, ay nagdala ng pinakamabuting balita sa kasaysayan ng ating mga buhay. Kasaysayan tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Balita ng pag-asa. Now, hindi ito balita tungkol sa kakatulan ng mga tao. Ito'y balita tungkol sa kagalakan na matatanggap ng bawat tao sapagkat nandiyan ang tagapagligtas. Now, para kanino ba yung kagalakan na ibinigay ng Panginoon nung siya ay sinilang? Para sa, sabi sa talata, maging para sa buong bayan. Kagalakan para sa lahat ng tao. Hindi lamang mga mayayaman, hindi lamang mga religyoso, mga tao, hindi lang itong mga taong malilisan buhay, hindi lang yung masasama, kundi ang mensahe ng mabuting balita ay para sa lahat. Kahit na nga yung mga pastol, sila pa nga yung unang nakarinig ng mabuting balita. Bagamat, kung pag-aaral kayo ng kasaysayan, kapag ikaw ay pastol ng mga panahon yun, ikaw yung pinakamababa sa antas ng lipunan. Ganun nila tinitingnan, tinatrato yung mga pastol ng mga panahon na yun. Mababang klase ng mga mamamayan. Wala silang say sa panahon na kinamuhayan lang ng panahon na yun. Now, nung panahon ng Israel, nung mga panahon na yun, ang mga pastol, lagi sila nagbabantay ng tupa sa gabi. Now, bakit sila natatakot? Ano ang pwede mangyayari sa alaga ng tupa? Kakainin ng mga lobo. Di ba yung makain sa tupa? So, natatakot sila kasi madilim. Takot pa kayo sa dilim? Oo. Sino yung nasa likod niya? Takot sila dahil madilim. Hindi nila alam kung lulusubin sila ng mga mabangis na hayop o makakain ka ng hayop. Kaya kahit maliit na ilaw lang parang maliit, tutuwa na sila dahil nakakatulong yung liwanag sa kanilang ginagawang pagbabantay. Kaya papanganin yung mga panahon na yun. Bukod sa magbabangis na hayop, sinabi si Sir, meron mga magnanakaw, at meron mga panganib na dahil madilim, hindi natin nakikita na lilag. At kapag madilim, lalong tumitindi ang tao ng isang tao. Okay? Hindi dahil mahina yung mga paktol. Pero ang katotohanan, hindi nila kasi nakikita kung ano yung pwedeng mangyari. Pero dahil may liwanag, kahit maliit na apoy, nabibigyan ng direksyon, nakikita lang yung panganib at nakakatulong yun, nababawasan ng takot. Now, sa buhay po natin ngayon mga kapatid, nawawala ba ang problema? O hindi? Nakakatakot ba ang problema? Minsan, pagka hindi mo alam kung ano yung sagot sa problema, natatakot kayo. Hindi kayo mapakalo. Pero, dumating na ang liwanag sa kadilim ng problema, liwanag sa liputan, nagkaroon tayo ng direksyon, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kagalakan, sa gitna pa rin ng kadiliman. Matuloy pa rin yung technique yun, pero may liwanag tayo sa Panginoon Jesus. Hindi inalis ng Diyos ang gabi, bagkos nagpadala siya ng liwanag, at ang ibig sabihin ito, kapag nagpadala ng liwanag ng Diyos, it means something, kasama tayo sa plano ng Panginoon. Yung talata, sabi yung talata, sapagkat ipinanganak ngayon sa inyo ang tagapagligtas. Inyo. Claiming na ang gagawing pagligtas ng Panginoon ay para sa mga tao, sa bayan. Siya wala po ibig sabihin nito.
kahit anong gawin natin mga kapatid, kahit saan tayo umikot, pumunta, hindi natin mariresolvahan ang ating problema. Kung hindi tayo tulungan ng Diyos, hindi natin masasagot, makukuha na ng tunay na sagot ang ating problema. At may problema ang hindi natin kaya ayusin na talagang napakagaling na problema. Kasalanan. Dahil sa kasalanan, ang bunga ang dami. Bakit nagkakasakit ang tao dahil sa kasalanan? Bakit nahihirapan ang tao? Dahil sa kasalanan. Yan yung cancer na ang pwedeng makabigay lang ng solusyon at maoperahan niya ay ang salita ng Diyos. Sabi po sa sulat, si Kristo ang ating Panginoon, binigay sa bayan upang maging tagapagligtas. Kristo ang Panginoon. Hindi lang siya sanggol sa sabsaban, dapat kapag nakilala niyo yung Panginoon, siya yung maging hari ng ating mga puso. So, kung paalala po sa ating talata, kapag tayo dumating sa mga panahon na tayo natakot, kasi yung pang-block ng business ngayon ay kasiyahan na mali. Masaya yung mga tao nila, hindi matatanggap na regalo. Paano mo matatanggap? Masaya ba? Ay, kumayag sister yun. O kaya, nakatanggap ka ng regalo, pero ayaw mo naman ng matanggap mo. Dahil yung natanggap mo regalo, yun din yung regalo mo nung Valentine. Umabot ng Pasko. Kaya masama yung loob mo. Peke yung kasayangan ng tao ngayon, yung mga entertainment industries na akala nila ay bumibigyan may countdown pa silang tinatawag. Kapag wala ang Panginoong Jesus, hindi totoo ang kagalakan, kasiyahan na nasa ating puso. Kadalasan, pagkatapos na nagkakaroon ng takot, kapag may natake sa puso, dahil maraming nakain, mga tataranta na yan, hindi naman, ako yun yung mga inabot ako sa experience ko po. Eksakto, December 24, hindi ka na namatay dahil nakakain ng bawang. Nilagkakan yung lengua, yung aming kaibigan, doon sa May 2018. Anyway, so nagkagulo na, hindi na kasiyahan yung kaguluhan na. Hindi nila talaga natatanggap yung tunay na kasiyahan ng tao. Of course, hindi ko na sinasabing dahil nangyari, hindi rin kalooban ng Diyos. Ang magandang balita ay kung makakaranas tayo ng kahirapan, kaniliman, hindi dapat tayo matakot dahil ang Diyos ay ating iwanan. Huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot kung yung mga problema kayo sa inyong future sa inyong araw. God will always take care of that. Mayroon tayo na kapagligtas. Kailangan natin tanggapin ang kaligtasan sapagkat hindi lang kaligtasan ng caring ko, pati kaligayahan. Sakop niyan. So, sa tuwing Pasko, dapat ipinapahayag natin ang mabuting balita. Yan yung regalo dapat na ating ipinapahayag sa mga tao. So, simple lang po yung mensahe ng Lucas, Kabanata 2, talatang 10, hanggang talatang 11. Napakasimple. Ngunit, kung gagamitin natin sa buhay natin, this is powerful, napakapangyarihan ito. Imaginin mo, wala yung takot mo kahit na anong harapin mo, dahil nasa iyo ang pinakamapangyarihan sa lahat, ang kagalakan, ang Panginoon. So, tayo matakot mga kapatid, kahit ang mundo ay magulo, sapagkat mayroong Diyos na nag-aalala, nag-aalaga sa atin. May mabuting balita. Ang mabuting balita niya, dapat isinasa-isip natin, yan ay talagang pag-asa. Diba na magbibigay ng totoong meaning ng ating buhay. Hindi lang para sa ibang tao, kung hindi sa lahat ng tao. Bawat isa sa atin, mayroong pinanganak na tagapagligtas ng Panginoon Jesus. So, balik tayo sa nag-usapan natin kanina, sa gitna ng mga traffic, sa gitna ng mga galit at dahil hindi sila makasigil sa traffic, nawawala ang kapayapaan. Pero first time na nangyari yung traffic last week, pati mo po hindi ko magdala sa sobrang saklap. Sa gitna ng mga bagay na yan, lagi po natin tandaan mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, ang liwanag, ang tunay na kapayapaan, na kayang dalhin ang anumang bagabag sa buhay natin. Ang ganyan ito, sa kapayapaan ito, hindi ito kaya siraan ng mundo. Kapag nasa, di ba? That is the best blessing I would say. Kahit na magulo, kung gano'n ang tingkang namin. Relax ang iyong pag-iisip. Dahil naniniwala ka sa Diyos, tinatanggal mo ang kanyang pananampalataya.
So, tanggapin natin yung kagalakan, tanggapin natin ito ng buong puso, ng kapayapaan, at mabuksan din ang puso ng iba dahil ibinabahagi natin sa kanila ang pagpapalang ito na itinagkaloob ng Panginoon Diyos. Nagsimulan sa sabsaban, sa kasaysayan, at daladala ito, dulo ng saysayan, yung sabsaban na yan na pinagmulan ng pag-ibig ay hindi mapuputong mananatili. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mabuting balita ng panganakan ng ating Panginoon Diyos. Salamat din po dahil hindi ka Diyos ng takot. Ikaw ay Diyos ng kagalakan. Ikaw ay Diyos ng kaligtasan. Kaya ako Diyos, tulungan po kami na tanggapin ang Panginoon Jesus. Hindi lang kami tagapagligtas, aming Panginoon, aming Diyos, aming biyaya o Diyos. Gamitin mo po upang makapagpahayag kami ng mabuting balitang ito. Ikaw ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Awit ng pag-ibig, aawitin natin. Tinig ito ng puso, tinig ng damdamin. Bawat isa ay may tuwa, bawat isa ay